Kayo'y nagbabalik sa channel na ito. Welcome to Sweet Rocky, Tagalog Story. Ang susunod na kwento ay isang bawal na pag-ibig na unti-unting lumalalim sa gitna ng katahimikan at pangungulila. Tahimik na tukso. Isang kwentong hango sa mga tunay na damdamin at desisyong mahirap panindigan. Ito ang ating kwento. Ang kwento mo, ikukwento ko. Tahimik ang village sa baybayin ng Laguna. Doon nakatira si Dayan. Isang housewife, kasama ang kanyang mister na si Anton. Isang abalang marketing manager na madalas wala sa bahay. Maayos ang bahay nila. Malinis, moderno, may pool sa likod. Pero sa kabila ng perpektong panlabas, may lungkot na hindi kayang itago ng pintura ng padera o ng mga paso sa beranda. Kada araw, si Dayan ay nagigising ng alas 7, nagkakape ng mag-isa, nag-stretching sa may sala. Minsan ay nauupo lang sa beranda, nakatitig sa kalangitan habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig o kaya naman mainit na kape. Walang anak, walang maingay, at walang kwento. Isang araw ng Martes, dumating ang bagong assign na tagalinis ng pool. Si Gerald, 26 years old, binata, moreno, at halatang sanay sa trabaho. May taas siyang 5'7", bakit sa kanyang katawan ang araw-araw na manual labor. Unang pagkikita pa lang nila ni Dayan ay may kakaibang tensyon na, hindi hayagan pero ramdam. Good morning po ma'am, bati ni Gerald habang binababa ang dalang mga gamit. Ngumiti lamang si Dayan. Diyan lang ang pula sa likod, dumiretso ka na, may hose at timba na rin dyan. Tahimik tong tumungo at nagsimula sa trabaho. Si Dayan naman ay umupo sa beranda. Kumuha ng libro pero hindi naman binasa. Tumingin siya sa lalaki, banda sa likod bahay. Pinagmamasdan kung paano sinisipag ito sa paglilinis. Kung paanong bumabakat ang pawis sa kanyang likod sa tuwing yumuyuko ito. Hindi niya sinasadya. Pero sa tagal niyang walang kausap sa bahay, sa tagal ng routine niya na puro tahimik, parang kahit anong bagong presensya ay tila inaanyayahan ng kanyang katawan. Ma'am? May butas po yata yung pipe sa gilid eh. Pwede ko bang silipin yung loob niyo? Baka doon na rin yung ugat? Tanong ng binata habang nakatayo sa may sliding door at may hawak na tools. Sige. Sandalit bubuksan ko lang yung daan sa laundry area. Sagot ni Dayan habang papalapit sa likuran ng bahay. Habang magkausap sila, nagkakasalubong ang mga mata nila. Si Gerald, maayos makitungo, pero hindi rin itinatago ang pagtingin. Si Dayan naman, tila pinipigilan ng sarili, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit napapahaba ang tingin niya sa mga mata nito. Pumasok si Gerald sa loob, dala ang toolkit. Tumigil siya sandali sa hallway papunta sa banyo. Ang linis ho ng bahay ninyo, ma'am. Kailan ho ba yun nandito? Oo, ako lang madalas. Yung asawa ko kasi, gabi na akong umuwi. Minsan nga hindi pa eh. Sagot niya habang naglalakad kasunod ni Gerald. Ganun ho ba? E di ang tahimik ko pala dito. Parang wala rin kayong masyadong kapitbahay. Wika pa ng binata habang sinisilip ang tubo sa gilid ng labahan. Wala nga. Madalas nga parang ako lang yung nandito sa compound. Sagot ni Dayan habang nanunood sa kanya. Habang nagkukumpuni si Gerald, naaninag ni Dayan ang banayad na paggalaw ng mga braso nito. Ang pagkayuko, ang pawis na bumababa mula sa leeg, pababa sa likod. Hindi siya bastos tumingin, pero tao lamang siya.
At ilang buwan na rin mula nung huli silang naging malapit ni Anton, ang kanyang asawa. Ma'am, may ranch po kayo, yung mas maliit pa sana. Meron sa kitchen, sandali. Sagot niya. Binalikan niya ito. Inabot ang kailangan. At pagkabalik, magkalapit na sila sa hallway. Bigla niyang napansin na tila mas matagal ang tingin ni Gerald sa kanya. Hindi na yung tipong basta maayos na manggagawa lamang. Tila may pagtingin, hindi malaswa, kundi prangkang paghangang hindi maitatanggi. Ma'am? Napalingon siya. Pasensya na kung itatanong ko lang po . Masaya po ba kayo rito? Napakunot ang noo ni Diane. Hindi siya agad nakapagsalita. Bakit mo naman natanong? Wala lang ho. Napakatahimik niyo kasi. At yung mga mata niyo, parang malungkot. Parang naghahanap. Napangiti si Diane. Masyado ka palang mapagmasid, Gerald. Hindi ho. Nababasa lang siguro sa katahimikan minsan yung mga bagay na hindi kayang sabihin. Saglit na tahimik si Diane. Ang lalim ng tingin. Na para bang hindi na lang to usapan ng customer at trabahador. May kung anong namamagitan sa pagitan nilang hindi kailanman binigkas, pero nagsisimula ng mabuo. Sa katahimikan ng bahay, na matagal nang walang sigla at bisita, si Gerald ang unang tao na tumingin kay Diane, hindi bilang may bahay ng iba, kundi bilang babae na muling may pumapansin. Mula nung araw na iyon, naging regular na ang pagbisita ni Gerald sa bahay ni Diane. Hindi lang para maglinis ng pool, kundi para rin kumumpuni ng kung ano-anong bagay sa paligid. At si Diane, hindi na rin tulad ng dati. Sa halip na iwasan ang presensya ni Gerald, unti-unti na niya itong inaabangan. Tila ba isang bagay na hindi niya sadya, pero kusa niyang hinayaan. Ma'am, ayos na po yung gripo sa labas. Medyo kinalawang lang pero kinaya pa. Sabi ni Gerald habang pinupunasan ang mga kamay gamit ang basahan. Salamat ha. Nakakahiya na tuloy. Halos araw-araw ka na yata dito. Sagot ni Diane habang inaabot ang malamig na tubig sa binata. Nakakahiya pa po ba yun kung kusa ko namang gustong gawin? Sabay ngiti ni Gerald. Yung tipong hindi mayabang pero may halong tapang. Napalunok ang misis. Ramdam niyang hindi na simpleng pagpapakumbaba ang sagot ni Gerald. May laman at may ibig sabihin. Umupo siya sa may lamesa sa beranda. Nakaharap sa likod ng bahay kung saan tanaw ang malinis na pool. Gerald, simula niya. Ma'am, sagot nito habang nakatayo. Hawak pa rin ang basang-basahan. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Diane na lang. Ilang beses na kitang pinagsabihan ang kulit mo. Sabay tawa niya. Okay, Diane. Ulit ni Gerald. Parang sinasariwa ang pangalan sa bibig niya. Tahimik na lumipas ang ilang segundo. Habang pareho silang nakatingin sa malayo. Pero halatang ang atensyon nila ay nandun sa isa't isa. Kinabukasan, Sabado, maagang dumating ang binata, bit-bit ang container ng bleach at panglinis. May schedule ka ba ngayon? Akala ko linggo ang paglilinis mo. Tanong ni Diane habang nag-aayos ng kurtina sa loob ng bahay. Wala naman ho, dumaan lang. May dala kasi akong extra supplies. Sayang kasi kung hindi ko magagamit. Alam niyang dahilan lamang ito noon. Pero hindi na siya nagtanong pa. Pinapasok niya si Gerald. At sabay silang nagkape sa beranda habang hinihintay ang tubig sa hose. May girlfriend ka ba, Gerald? Tanong ng misis ng derechahan. Nagulat man ang binata pero hindi ito umiwas. Meron ho. Dati, bago ko lumuwas dito sa may Laguna. Pero hindi na rin kami nag-uusap . Bakit naman? Wala. Hindi niya raw ako priority. Hindi raw kasi ako marunong makinig. Ako naman, ang gusto ko lang naman, yung kasama siya kapag kaya.
Yung hindi ko kailangang magpaliwanag palagi. Tumango si Dayan. Parang may kirot sa sinabi. Dahil sa loob-loob niya, ganun din ang nararamdaman niya sa asawang si Anton. Madalas, kailangang ipaliwanag lahat. Kailangang maghintay, walang espasyo para sa simpleng damdamin lang. Baka naman kasi hindi mo rin talaga siya minahal, tanong ni Dayan. Baka nga. O baka kasi, ngayon ko lang nararamdaman ang totoo. Hindi ko rin alam. Hindi na rin siya nagtanong kung anong ibig sabihin ng binata. Pero ramdam niya, siya ang tinutukoy. At mas ramdam niya, hindi na lang siya basta inaantig ni Gerald, kundi unti-unti na siyang nilalapitan. Kahit alam nito na may asawang tao na siya. Tanghali, habang patuloy si Gerald sa pag-aayos ng hose sa gilid ng pool. Lumabas si Dayan. Bagong paligo, nakarobe, basa pa ang buhok. Hindi niya intensyong tuksuhin ang binata, pero ramdam niya mula sa mga mata ni Gerald, bawat galaw niya ay sinusundan nito. Ang init no? Wika ni Dayan sabay upo sa sunbed. Gusto mo ma'am Dayan? Lagyan ko ng payong dito sa tabi mo. Tanong ni Gerald habang hawak ang dulo ng hose. Hindi na. Tsaka sanay ako sa init. Sabay ngiti niya. Medyo may halong biro. Nilapitan siya ni Gerald. Tinapik ang sunbed sa tabi niya. Pahinga lang ako sandali. Okay lang ba? Tanong nito. Tumango si Dayan. Halos magkadikit ang siko nilang dalawa. Pero ramdam nila ang tibok ng dibdib nilang dalawa. Dayan? Mahina ang boses ng binata. Kung sakali bang may nararamdaman ako, anong gagawin mo? Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinapunan ng tingin si Gerald. Depende kung totoo ba yan o dala lang ng init. Hindi siya nakasagot. Pero nang hawakan ni Gerald ang kamay niya, hindi niya ito binawi. Hindi rin siya umatras. At doon nila pareho naramdaman sa ilalim ng sikat ng araw, sa tabi ng pool, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay nang hindi na pwedeng itanggi. Mainit ang hapon, walang hangin, katahimikan lang at ang marahang tunog ng agos mula sa pool filter ang naririnig. Nakaupo si Dayan sa sunbed. Basa pa ang buhok. Habang si Gerald ay tahimik lamang sa tabi niya. Hawak ang kamay niya mula sa pagkakahawak nila kanina. Pareho silang hindi umiimik. Pero wala rin sa kanila ang gustong umatras. Dayan? Bulong ng binata. Sagot niya. Hindi tumingin. Pero ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Gusto mo bang maligo? Napatingin siya, diretso sa mga mata ng binata. Para bang may ibig sabihin ang tanong na iyon. Walang damit? Ngumiti si Gerald. Kalahating biro, kalahating totoo. May extra pa naman akong t-shirt sa sasakyan. Pero kung gusto mo, pwede rin namang wala. Hindi siya sumagot. Tumayo lamang si Dayan. Unti-unting binuksan ang robe at ibinagsak yon sa sunbed. Nasa ilalim lamang ay manipis na sports bra at short. Hindi pang langoy pero sapat para hindi makita ang lahat. Tumalon siya agad sa tubig, walang sinasabi. Pag-ahon niya, basa ang muka at may ngiting hindi na niya maipaliwanag. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Tanong niya habang tinatapik ang tubig sa muka. Ang totoo, hindi ko na alam kung nasan ako eh. Para yata akong nalunod na agad. Sagot ni Gerald, nakangiti at nakatitig sa kanya. Sabay tanggal ng kanyang sapatos at damit. At pagkatapos ay tumalon sa pool.
Nagkaharap sila sa gitna. Sa ilalim ng liwanag ng araw at sa ibabaw ng tubig. Wala nang ibang tao sa mundo, kundi silang dalawa lamang. Hindi ito tama, bulong ni Diane habang hawak ang gilid ng pool. Pero hindi rin to kasinungalingan, sagot ni Gerald habang lumalangway palapit. Magkalapit na ang mukha nila. Kita na nila ang bawat patak ng tubig sa balat ng isa't isa. Huminga si Diane ng malalim, pero hindi siya umatras. Gerald, kapag pinasok natin to, wala nang balikan. Kailangan nating panindigan. Matagal na tayong pumasok sa ganito, Diane. Ngayon lamang natin inamin. At doon, dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng misis. Walang halik, walang pagmamadali. Pero ang haplos niya ay parang nagsusumamo. At si Diane, sa halip na itulak ang binata, pumikit ito. Maya-maya isang banayad na halik ang tumampi sa labi niya. At sinundan pa ng isa pa, hanggang sa naging sunod-sunod, mas mariin, mas malalim. Ang kamay ni Gerald ay humawak sa bewang niya, habang ang sa kanya ay nasa batok nito. Diyos ko, bulong ni Diane, habang hinahabol ang hininga. Anong ginagawa natin? Yung matagal mo nang hinihintay, na may makaramdam sa'yo ulit. Yun ang ginagawa natin. Sagot ni Gerald habang unti-unting binababa ang mga halik sa leeg niya. Sa gitna ng pool, sa tubig na minsang nagsilbing libangan lang, ngayon ay naging tahanan ng kasalanang hindi na nila kayang pigilan. Ang mga kamay ni Gerald ay gumapang ng dahan-dahan, sabay sa bawat bulong at halik. Si Diane naman ay pilit pa sanang pipigilan ang binata, pero mas nanaig na ang bawal na damdamin. Pero dito pa talaga? Tanong niya kay Gerald. Hingal habang nakaangkla ang binti sa balakang ng binata. Wala namang makakita. Wala rin namang makakarinig. Tayo lamang, Diane. At doon, sa gitna ng tubig, sa gitna ng sikat ng araw, sinukuan nilang dalawa ang hiya. Pinalitan ng init, ng sabik, at ng matagal nang tinatagong pagnanasa. Pagkatapos, kapwa sila natahimik. Nakapatong ang mga braso ni Diane sa gilid ng pool habang nakasandal ang noo niya. Si Gerald, nakayakap lamang sa kanya. Hindi ko akalaing magagawa ko to, Gerald. Mahina niyang sabi. Hindi rin ako, sagot ni Gerald. Pero wala akong pagsisisi, Diane. Huminga siya ng malalim. Ramdam pa rin ang init sa balat kahit malamig ang tubig. At sa bawat tibok ng puso nila, alam nilang may hangganan ang ganitong klaseng relasyon. Pero sa sandaling yun, wala na silang pakialam. Matapos ang nangyari sa pool, tila nabuksan ang pinto ng isang mundo na hindi na nila maikakailang ginusto nilang pasukin. Hindi na lang simpleng haplos, hindi na lang biro. Sa bawat araw na dumarating, lalong lumalalim ang kanilang lihim. At sa bawat lingon ni Diane sa orasan, habang hinihintay ang pagdating ni Gerald, mas lalong lumalabo kung ano pa nga ba ang tama at mali. 11:11 ng umaga. Wala dapat trabaho ang mister ni Diane. Pero nag-text ito. Love, may emergency meeting pala sa head office eh. Paalis ako ngayon. Hindi ako makakauwi. Bukas pang balik ko. Pakilock mo na lang palagi yung gate. At sa parehong oras ding yun, dumating din ang text ni Gerald. Dadaan ako mamaya ha. May bagong filter na kailangang ikabit. Ako na rin bahala sa pag-vacuum ng swimming pool. Alam ni Diane kung anong ibig sabihin ng text na iyon. Hindi lang trabaho,
Hindi lang maintenance, alam niyang may kasunod pa. Pagkarating ni Gerald, nakasara ang gate pero hindi nakalak. Isang palatandaan. Tahimik tong pumasok sa garahe. Dala ang gamit. Walang tanong, walang salita. Pagbukas niya ng sliding door sa likod, nandun na si Dayan. Nakaupo sa may couch. Nakarobe, bagong paligo. Wala si Anton. Mainang sabi ng misis. Alam ko. Tumayo si Dayan, lumapit, at hinawakan ang muka ni Gerald. Ayokong masanay dito, Gerald. Natatakot ako. Pero sanay ka nang hinahanap ako. Sagot nito, sabay hawak sa bewang ng misis. Hindi siya sumagot. Bagkus, siya nang unang humalik. Wala nang pasakalye, wala nang alinlangan. Mainit, sabik, tuloy-tuloy hanggang sa dingding ng hallway, hanggang sa nahulog ang robe, sabay na rin ang tuwalya sa kamay ni Gerald. Sa unang pagkakataon, hindi sa pool, hindi sa sulok, kundi sa mismong kwarto nila ng asawang si Anton, nangyari ang sunod nilang pagkakasala. Sa kama nila, sa una na iniiyakan niya sa tuwing gabi kapag nag-aaway sila ng asawa, kapag hindi ito nakakauwi. Ngayon, yun na ang naging saksi sa isang halik na wala na sa linya ng respeto. Dayan, dito talaga tayo? Hingal na sabi ni Gerald habang nakasubsob sa leeg niya. Gusto ko dito. Gusto kong maramdaman sa kama naming ito na may lalaking marunong magmahal sa akin. Hindi lang dahil sa obligasyon. Bawat halik, bawat saglit sa pagitan ng mga kobre kama. At unan, ramdam ni Dayan ang ibang klaseng pagyakap. Hindi lang katawan, kundi yung pag-ibig at pag-unawang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos, humiga si Dayan sa dibdib ng binata. Pareho silang hinihingal. May tanong ako. Bulong ni Gerald habang nilalaro ang buhok ng misis. Ano naman? Kapag nabisto na ba tayo, titigil na ba natin to? Hindi agad nakasagot si Dayan. Gerald, ayoko ng lihim. Pero ayoko rin namang mawala ka. Hindi ako mawawala hanggat di mo ako tinutulak palayo. Natahimik ulit silang dalawa. Hanggang sa may narinig silang tunog ng gate. Isang maingat, mabagal na pagbukas. Nagkatinginan sila bigla at parehong natigilan. Walang ibang may susi kundi si Anton lamang, bulong ni Dayan. Mabilis silang tumayo. Nagmamadaling nagbihis si Gerald habang si Dayan ay tinakpan ng kumot ang kama. Nagkalat pa ang mga saplot nila. Ang pawis ay hindi pa natutuyo. Sa bintana ka lumabas. Utos si Dayan habang dinudungaw ang daan sa likod. Nagmadali si Gerald. Hindi na nagawang isuot ng maayos ang tsinelas. Tumalon palabas ng bintana sa likod habang si Dayan ay nagsimulang mag-ayos ng sarili. Pagbukas ng pinto, naroon nga si Anton. Love, sabi nito, na-move yung meeting hindi natuloy. Naisip kong dalhan ka na lang ng lunch. Kumiti si Dayan ng pilit. Talaga? Ang bait mo naman. Lumapit ang asawa niya. Humalik sa kanyang pisngi. Bakit parang mainit ka? Pawis na pawis ka. Naglinis ako ng kwarto Ang init nga Hindi na ito nagtanong pa. Inilapag ang pagkain sa mesa at tumuloy na sa loob. Pero si Dayan, hindi makagalaw. Hindi dahil sa kaba ng muntika ng pagkahuli, kundi dahil sa katotohanan sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Hindi na siya sigurado kung sino pa ba ang tunay na may-ari sa kanya. Mula nung muntik silang mahuli, nag-iba ang kilos ni Dayan. Mas alerto
mas maingat. Pero hindi ibig sabihin ay tumigil siya. Sa loob-loob niya, parang kahit anong takot o kaba, hindi pa rin sapat para maputol ang init na binibigay ni Gerald sa kanya. Pero si Gerald, unti-unting naging tahimik. Hindi na tulad ng dati na laging nagte-text. Ngayon, lagi na itong may dahilan. Parang lumalayo na. Isang linggo lang ang lumipas, wala nang paramdam si Gerald. Si Diane, hindi ito matahimik. Umaabot pa siya sa puntong nagme-message ito sa binata. Ayos ka lang ba, Gerald? Kumusta ka na? Walang sagot. Kung ayaw mo na, sabihin mo na. Pero wag mo namang hayaan na ganito lang matapos. Isang araw, may kumatok sa gate nila. Isang lalaki. Si June. Kasamahan daw ni Gerald sa pool service. Ma'am Diane, ako na ho palang bahala dito. Ako po pala si June. Ako na raw munang magpupuno ng schedule dito. Umalis na raw si Gerald eh. Bigla raw umuwi ng probinsya, hindi na raw ho babalik. Napatigil si Diane. Ha? Bakit naman? Hindi ko ho alam eh. Bigla na lang siya nagpaalam sa opisina eh. Hindi na raw niya kakayanin, may sakit daw yung nanay niya. Yun lang po yung paalam sa amin. Nagpasalamat si Diane kay June. Pero pagkasara niya ng pinto ng gate, parang may gumuho sa kalooban niya. Hindi man lang to nagpaalam. Hindi man lamang nagpakita. Basta na lamang nawala, na para bang wala silang pinagsamahan. Na para bang wala siyang halaga. Lumipas ang mga linggo. Si Anton patuloy pa rin sa trabaho. Si Diane, balik sa dati. Tahimik, laging nasa bahay. Walang kwento, walang ingay. Pero ang mga gabi, hindi na rin gaya ng dati. May lungkot na ngayon. May halong galit at pagkabigo. Hindi niya alam kung iniwan siya o pinrotektahan lang ni Gerald ang sarili niya. Minsan habang nagluluto si Diane, nilapitan siya ni Anton. Love, napansin ko parang ang tahimik mo. Parang iba ka. Malalim ang mga iniisip mo. May problema ka ba? Initian siya ni Diane. Wala, love. Siguro na-realize ko lang. Hindi natin pwedeng habulin ang mga oras na wala ka. Pero, pwede ko pa rin punuin yung mga natitira. Ano bang ibig mong sabihin? Gusto ko lang ayusin. Gusto kong tayo lang ulit. Walang kulang, walang iba. Hindi alam ni Anton na yon ay pangakong huli na. Dahil hindi lang to para sa kanila, kundi para kay Diane na mas piniling magbago. Hindi dahil sa natakot, kundi dahil sa nasaktan. Pagkalipas ng ilang buwan, habang naglalakad si Diane sa palengke, may nadatnan siyang binatang nagbebenta ng gulay. May hawig kay Gerald. Sa paglingon niya, hindi siya to, pero nagpapaalala ito na minsan sa buhay niya, may lalaking dumating. Pero hindi para madadili, kundi para iparamdam sa kanya na babae pa rin siya. At ngayon, sa bawat araw na lumilipas, hindi na siya umaasa na babalik pa si Gerald. Dahil ang mga lihim, kahit gaano kainit sa simula, palaging nauuwi sa lamig kapag dumating ang katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin ngayong araw. Sa mga naisuportahan ng channel na ito, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin sa ating channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga istoryang ia-upload namin. Mag-share ka ng iyong kwento dahil ang kwento mo, ikukwento ko. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Muli, ito ang inyong programa, Sweet Rocky.
Tagalog Story.